Hello guys, my name is Rica Bautista, Account Officer for Medicard Philippines. Today, gagawin natin, i-review natin yung mga HMO na hawak namin ni Chris Bautista, yung husband ko. By the way, guys, parehas kami na agent at iba-ibang HMO provider ang aming ibinibenta. So, depende doon sa health conditions at saka sa age po ng kukuha. So, today, tutulungan namin kayo na kumbaga mag-review doon sa benefits, coverage, PEC coverage, diagnostic procedures, laboratories, ganyan, na coverage ng isang HMO provider. So, uumpisahan natin si VIP. Ito gagawin natin para madali kayong makapili kung alin ba talaga ang hinahanap nyong HMO, no? For you as individual and for your family. So, first, ito pong si Medicard. So, I'm going to share my screen para mas maganda yung ating presentation. Okay. So si Medicard, ang pinaka best selling plan niya or HMO program is VIP plan. Why? Kasi lahat ng VIP plan natin is nasa private room, no? Siyempre gusto naman natin na kapag tayo ay na-confine, no? Just in case, ay private room naman ang ating room, no? Para naman komportable tayo. Okay, so si VIP plan, meron siyang four options at yung options niya nahahati siya per column. Nakikita nyo iba-ibang kulay, di ba? So sa option 1, meron tayong regular private, yun yung room and board kapag po na-confine, no? And then, ang kanyang MBL or yung maximum benefit limit na limit natin per illness is nasa 200,000. So, ibig sabihin, ang coverage ng isang member for a single illness is up to 200,000. Diyan na yung ibabawas yung mga services na ma-avail natin like yung check-up, laboratories, confinement, emergency, etc. No? Per illness tayo, no? Makikita nyo dito, meron siyang sinasabing per ordinary illness kasi mamaya didiscuss natin yung iba-ibang mga category ng illnesses. And then meron tayong 50K na additional limit for accident. Additional limit kasi ang accident coverage natin is nasa 200,000 pa rin. So may additional pa na limit for accident na 50,000. And then next is 5K limit per pre-existing conditions. Kapag po kayo po ay sanay sa mga terms ng HMO, alam niyo po itong pre-existing conditions na sinasabi niya. Pero just in case if you don't know it, mamaya i-review rin natin yung mga categories ng illnesses. So kapag yung sakit nag-fall siya ng pre-existing conditions, no, 5K lang per pre-existing conditions ang ating pong coverage. And then next, meron din siyang outpatient medicine reimbursement. Alam niyo po guys, yung mga HMO provider, hindi talaga covered ang ating pong mga outpatient medicines. Halimbawa, nagpa-check up tayo, di ba? Meron tayong marireceive na reseta from doktor. Bibili natin yun sa drugstore. Hindi po yan kino-cover ng mga HMO provider. Pero si Medicard po, meron tayong available na benefit na 3K per year para sa isang member na pwede nating ma-reimburse po, no? And then magkano ito? It's 25,379 for a year na po ito, no? So, pwede itong installment only kapag meron tayong BDO or BPI credit card. Pero kapag wala po tayong ganitong mga card, one-time payment po siya. So pagka-cash or ibang cards ang gagamitin po natin,
annual payment po ang gagawin natin, no? So, ano yung mga coverage nito? So, ang VIP natin is for principal is from 18 years old to 60 years old. Meron din tayong 61 to 65 years old pero iba po ang price niya, mas malaki po kesa po dito sa nakikita niyo sa screen niyo ngayon. Ang 61 to 65 years old natin, nag-i-start po siya sa 32,993 kung hindi po ako nagkakamali. So, ano yung mga services na pwede nating avail, no? So, hospital confinement, ayan na yung admission, na-admit tayo, no? Laboratories, although may mga special laboratories and procedures, diagnostics, therapeutic, meron silang mga cap or inner limits. Mamaya, sama po natin sa i-review natin, no? Outpatient services, ito yung mga check-up laboratories na hindi naman tayo kailangan na ma-confine, no? And then, meron tayong preventive care. Ito po yung ipinagmamalaki ni Medicare na executive check-up dun po sa ating Medicare clinics. Kasi sa ibang mga HMO, um, ano lang siya, basic 5. Pero si Medicare kasi, ano siya, yung extensive yung kanyang coverage sa preventive care. Executive check-up siya. So, actually, wala pa akong nakikita na HMO provider na nagpo-provide ng executive check-up talaga sa individual plan. Only Medicare. And then, meron tayong emergency care. Alam naman po natin pag emergency care, yan yung mga life-threatening events, no? Pwede yung accidents or pwede yung something like, yun nga, nagmamatter na yung life natin, no? So, mga 50-50, mga ganun po, no? So, emergency care, kino-cover din natin yan, no? Dental services, meron din tayo ditong oral prophylaxis, mga simple extractions, mga temporary fillings, mga dentures adjustment, mga ganon po, no? Tsaka yung mga lumilitaw na singaw sa ating mga bibig, no? That's covered din po yan. And then yun nga po, yung PEC coverage natin or pre-existing conditions natin is from 5K to 20K per illness naman siya. So nagdidepende na lang anong option po ang inyo pong pipiliin, no? And then, accident coverage, outpatient medicine reimbursement, 3K to 8K, no? Depende sa plan. Point of service, ito, laging marami nagtatanong kung ano ito. Itong point of service po, just in case na mapunta tayo doon sa doktor na hindi accredited, meron po tayong makukuha kahit ilang percent lang ng binayad natin dun sa doktor, no? Ganon din sa diagnostic center or sa hospital mismo. Kapag po hindi accredited yung napuntahan natin, pwede po tayo makapag-reimburse. Ito, wala rin po ito sa ibang mga HMO provider, no? Sa ibang HMO provider, wala ng reimbursement kapag hindi accredited yung ating pong napuntahan na doktor or hospital. And then unlimited checkup on specific specialists at Medicare clinics. Meron po kasing sari-sariling mga clinics ang ating pong mga HMO providers, no? Si Medicare meron din siya. So kung doon po tayo nagpapa-check up, unlimited 'yon at hindi nababawas po sa ating pong MBL or maximum benefit limit, no? Para dun sa sakit na yon. And then, kasama rin po yung prenatal and postnatal sa mga buntis naman po, pero dapat sa Medicare clinics lang, no? So, punta naman tayo doon sa ating sinasabi na executive check-up, no? Yung mga advantage muna ni Medicare. So, share ko lang yung screen ko ulit dito sa, close ko na muna to. And then, dito tayo sa ating executive check-up. Tignan natin siya. Okay. So, ito na yung ating executive check-up, no? Kita niyo po pa po yung screen ko. So, kagaya ng sinasabi natin sa ibang
APE ng ibang provider, ang kino-cover lang niya is basic 5. Hanggang dito lang yan. So, physical exam and then CBC urinalysis sa stool. Yun. At saka x-ray. Pero si Medicard, meron pa siyang blood chemistry, fasting blood sugar, serum creatinine, SGPT, serum uric acid, lipid profile, etc. So napaka-comprehensive ng kanyang preventive care. Pero yun nga po, ginagawa lang ito sa Medicare clinics. Actually, kung hindi po kayo member ni Medicare, no, at doon kayo sa Medicare clinics nagpa-executive checkup, ang halaga po nitong package na to ay hindi bababa ng 11,000 pesos. Kaya yun yung advantage ni Medicare. Next naman po, yung atin pong coverage naman for tignan natin yung mga diagnostic. Dito muna tayo sa library sa summary niya. Okay. So ang summary niya with access to all five-star hospitals. Pag sinabi mong five-star hospitals, yan yung mga St. Luke's Medical Center, Makati Med, the Medical Center, Asian Hospital, and Cardinal Santos, no? No access to all mall-based clinics and healthways clinics. Yun yung mga mall-based, yung mga naka-attach sa mall at saka yung mga healthway clinics. Wala po tayong access dyan, no? Pero wag naman kayong mag-alala dahil more than 2,000 naman ang ating accredited nationwide po, no? Then categories of illnesses. So ordinary illness. Pag sinabi mong ordinary illness, covered up to maximum benefit limit depending on the chosen plan. So ito yung mga sakit na viral or due to infection, bacteria. Mamaya ipapakita ko rin po sa inyo. So kapag nag-fall naman sa ordinary illness ang ating pong mga sakit, makukuha natin yung up to maximum benefit limit from 2,000K to 500K depende doon sa chosen plan nyo, no? Depende kung option 1, option 2, option 3, or option 4 po yung plan natin. So this is, ito pala, a disease that can easily be acquired overnight due to viruses and bacteria. Example nito, dengue fever, typhoid fever, influenza, appendicitis, diarrhea, UTI, COVID-19, etc. So yung meaning niya is ah disease siya na pwede mo siyang ma-acquire overnight lang or within 24 hours. Madali itong makahawa. So, yun yung mga example po niya, no? So, yung mga doctors, alam na nila yan kung aling-aling mga sakit yan kasi hindi naman tayo natatapos sa dito lang ng mga coverage. Actually, wala dito yung amoeba, yung mga ganon, or yung ah, iba pa na due to infections, no? Pwede yun. Covered tayo up to MBL pag ganun. At saka per illness ito, no? For example, sa dengue fever, meron kang 200,000 na MBL. Sa typhoid fever, sa influenza, ganun din. So, per illness yung MBL natin. Yung 200,000 sakali na option 1 yung ating pong plan. Next, pre-existing conditions. So, sa VIP, 5K to 20K lang depende sa ating plan, no? Ano ba itong pre-existing conditions? A disease that is asymptomatic in nature and manifest over time. O, ito na yung mga nag-accumulate sa katawan natin. Um, ka- Madalas dito hindi mo alam kasi nga asymptomatic sila, no? So, ang mga example po niyan, hypertension, goiter. Ayan, goiter, hindi mo pa kagad maalalaman yan kasi 'di ba nag-start sila ng maliliit. Cataract, asthma, tuberculosis, prostate disorder, gallstones, ayan, marami yan. Yung mga nag inquire sa amin may mga gallstones na. So kapag gano'n 'no, bago pa tayo mag-member or paglilitaw sa first year ng membership natin 'yan, ang coverage natin is 5K to 20K lang 'no, kasi magfo-fall siya under PEC.
So, hemorrhoids, migraine, etc. So, marami nagtatanong, paano yung 5K sa confinement lang ba yan or ano? Lahat ng services na babayaran ni Medicard from checkup, laboratories, ganyan, no? Dito ibabawas sa 5K or sa 20K po, no? Kung ano yung PC coverage natin. Kapag ubos na yan, um, lalo na yung mga may hypertension, no? Every 3 months kasi meron silang laboratories, di ba, na parang mini-maintain, maintenance nila, no? Um, Pag ubos na yan, kayo na po yung magsi-shoulder niyan sa mga susunod. So kasi ibabawas diyan yung check-up at saka laboratories. Maliit lang talaga siya pagka pre-existing conditions. Yun lang ang parang medyo ano ang side ni Medicard. Talagang itong card na 'to is para doon sa mga wala pa talagang maraming sakit 'no. Kasi once naman kasi na halimbawa, healthy ka na kumuha ng Medicard, sa second year naman mako-cover na siya up to MBL din yung pre-existing conditions, provided na wala siyang ano, nag-start siya ng yung second year. Yung onset ng sakit, nag-start ng second year, then mako-cover na siya up to MBL. Pero kung nag-start na siya ng sa first year ng membership mo or before ka pa mag-member, ito na lang talaga yung coverage mo for pre-existing conditions. All right, hospitalizations, room plan based on chosen plan, it's from regular private to suite up to 8K. It's okay. Field care required. If not, field field health field health required. If not, PhilHealth member, then coverage of it will be cared of by the member. So kasi sa mga hospital, pag na-confine ka, ang una mo nang binabawas yung PhilCare benefit, no? Bago yung HMO. Kung wala ho tayong PhilCare, yung part ng PhilCare, kayo po yung mag-shoulder nun. So, mas maigi din, 'di ba? Sa hospital naman, arrange naman or pinapabayad yung PhilHealth membership. Bakit ba ako PhilCare ng PhilCare? PhilHealth membership niyo po, no? Para nga maka-avail kayo dun sa benefits ng PhilHealth. Okay. Complex diagnostics and modern therapeutic procedures such as MRI, CT scan, and ultrasound will be covered 5K limit per illness, regardless if the diagnosis is ordinary illness or pre-existing conditions. Ito na yung mga cap na sinasabi natin sa mga special laboratories, no? Complex diagnostic, modern therapeutic procedures, ayan, mga MRI, CT scan kahit hindi related sa pre-existing conditions po yung ating pong sakit. Kapag kailangan natin ng CT scan or MRI, up to 5K lang po siya per illness, no? All availment will be based on the diagnostic if the ordinary illness covered up to 200K and PEC covered up to 5K. So outpatient services, LOA is required before proceeding to doctor. Kung hindi ho kayo marunong sa online para kumuha ng LOA, ito po yung letter of authorization. Don't worry, no, kasi sa mga hospitals naman meron tayong HMO counter na sila na yung tumatawag sa HMO provider para magkaroon ng LOA yung ating pong member, no? You can request through Department of the Hospital. Just provide your member code with valid ID and hospital will contact Medicard for approval. Once approved, they will provide you the LOA form. You can request it also through application. You may download Medicard Go app, ayan, isa pa sa ano natin, advantage natin, meron tayong sarili nating mobile application, no? So through Apple Store or Play Store, the register using the member code, you will receive the LOA in a soft copy. Just print 2 copies, then you may now direct to your doctor. Kung marunong tayo sa Medicard Go Up, no? Doon lang tayo mag-request ng LOA and then ipiprint natin yung PDF na ipapadala nila. And then you can just give it to the HMO counter sa hospital and then you can proceed na sa
doctor or sa laboratories. All availments will be based on diagnostics, no? Laging, if ordinary illness covered up to 200,000, if PEC covered up to 5K. So preventive healthcare, we have executive checkup once in a year that can be availed to our pre-standing clinics. Ito yung mga Medicard clinics natin, ang tawag natin is free standing clinics. So yung executive checkup na pinakita ko po sa inyo kanina, no, yun po yung ating pong coverage, no? Yung madaming laboratories, no? Then, emergency case. For emergency case, if non-affiliated or non-credited, then subject for reimbursement. Doon nagagana din yung ating pong point of service. Note that the reimbursement is subject to evaluation and approved amount will be based on on the rate of Medicard. Kasi bawat HMO po, meron silang kani-kanyang rate, no? Kasi may contract din yung kanilang mga affiliated kung magkano lang yung babayaran ni Medicard kapag member ni Medicard yung ating pong ang mag-a-avail sa kanilang hospital, no? So kapag hindi accredited kung magkano yung binabayaran usual ni Medicare doon sa affiliated po or accredited, ganun din po yung i-reimburse po nila sa atin, no? So if accredited, then direct to evaluation. If accident, the Medicare will based on police report, incident report, and history taking, as long as the case is accident and not self-inflicted or exposure to danger such as violating law, self-harm, etc. Okay, halimbawa, yun yung mga accident na aksidente ka dahil nag-drive ka pero wala ka namang lisensya. So, you are violating the law, no? So, hindi po yan i-cover ni Medicard, no? Basta hindi siya self-inflicted din, mako-cover siya hindi mo sinadya, nasaktan yung sarili mo or yung mga nag sorry sa word, sa mga gustong magpakatiwakal, di ba? So, hindi po siya i-cover ni Medicard. All availments will be based on diagnostics, or diagnosis. If ordinary illness covered up to 200K, if PEC covered up to 5K. Laging ganun, no, sa emergency case natin. Kapag naman related siya sa illness, halimbawa dahil sa hypertension, inatake siya, o kaya nagkaroon ng barado sa utak niya, ganyan, no? So, yung ano pa rin natin, yung coverage natin sa PEC, yun rin po yung kanilang ifa-follow. So, it depends po, no? Kung accident, up to MBL, kapag PEC is up to 5K. So, dental benefits, oral prophylaxis, mild cleaning, not deep cleaning. Tandaan natin, no? Kasi sa mga dentista, nag-upsell sila. Sabihin na, matagal ka nang hindi nagpapalinis ng ngipin, kailangan mo ng deep cleaning. Pero hindi yun i-cover ni Medicard, no? Kasi ang i-cover lang ni Medicard is mild cleaning. So, ang maganda, pagka matagal na tayong hindi nagpapalinis ng ngipin, bayaran muna natin yung deep cleaning. After 6 months, bumalik tayo, no? At saka gamitin natin yung ating free na coverage kay Medicard. Okay, consultations and oral examinations, that's covered. Simple tooth extractions, not procedure or operations, yung sinabi ko kanina, tsaka temporary fillings. For the additional benefits, please note, please open the VIP program file. So, yun na nga yung MOA na mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Kasi, bali ito kasi yung summary niya, yung MOA kasi napakahaba. So, animal bites is not covered. First dose of anti-tetanus only is covered, no? So, wala tayong coverage sa animal bites, no? Pero may prepaid si Medicare na worth 2,378 yung for emergency trauma cases. Meron siyang animal bites coverage pero dun lang yun sa first dose. Pero itong VIP plan wala po tayo. So yung hereditary congenital illness of defects, yung ipinanganak na tayo na ganun, may depekto minsan, 'di ba? Pinanganak na walang isang kidney, mga ganun, no?
pagka related dun yung sakit natin, hindi po niya i-cover. Back pains related except if slip disc. Actually ngayon yung slip disc, wala na rin po siyang coverage kay Medicard. Tinanggal na din po ito. So kasama na yan sa exclusions lahat. HIV, age, STD, yan. Maternity pregnancy related, pero check-up covered, pero yung laboratory sa delivery, hindi po natin kino-cover. Ngayon, ito naman yung MOA na sinasabi ko po sa inyo. Ah, actually, sinisend ko to sa client ko para basahin niya before siya mag-avail talaga. Mahaba lang yan kasi nga, meron siya. Ito na mismo kasi yung contract kapag nag-member ka eh. Ito, right now, meron siyang watermark. No? Kasi ano lang natin ito, binibigay natin prior dun sa membership. Pero pagka member na kayo, wala na yung watermark. No? So, nandyan yung definitions of terms. Ayan. And then, madami yan. And then, nandyan din yung definition ng pre-existing conditions. Ito yung mga binabanggit niyang sample, no, ng mga pre-existing conditions na kapag lumitaw yan during our first year of membership o kaya meron ka na before, no, mag-member, then 5 to 20K lang ang inyo pong coverage. Pero kapag halimbawa nag-start siya ng second year, no? Doon nag-start yung PEC nyo, no? Then mako-cover na siya up to um MBL, no? Kahit itago nyo naman yan sa first year, hindi kayo magpa-check up para sa second year siya makita. Titingnan pa rin yan kung kailan siya nag-start. Like for example, yung mga cyst, kayang-kaya nila makita yan kung kailan nag-start dahil nga depende yan sa laki, di ba? And then, ayan, marami pa yan. Kaya ginawa natin yung VIP summary natin kanina. So, dito makita mo rin yung mga exclusions and limitations. Yun nga, yung pinaka-importante yung mga hereditary tsaka congenital na nga meron na, no? Tsaka dito yung breakdown po ng ating breakdown ng ating benefits, nandito po siya sa Schedule A. So, Schedule A, okay, medyo mahaba siya, no? Tingnan natin. 22 yun eh. Page, yes, tama. Page 22 siya. Okay, ito na yung preventive health care. So, ito, pagka standard plan ng ang ano mo, plan mo kay Medicard. Itong basic na to, no? Pero pag VIP, yung pinakita kong executive checkup. So, outpatient care services, saya na siya. So, isa-isahin nyo na lang siya pag sinend sa inyo ng agent nyo. And then, ito yung sinasabi ko sa inyong unlimited checkup, no? Charge consultations from primary care physicians and the following specialists should be provided at Medicard-owned clinics. Tapos, hindi yan mababawa sa ating pong MBL, yung mga consultations fee. Tapos, ito naman, may makikita kayo during application, may mga ganyan, 30%, 30%. Ang sinasabi niya po dito, members can also avail of free consultations even for conditions which are classified under general exclusions. Di ba may mga exclusions kasi tayo? Ngayon, kapag ka nagpa-check up ka pa rin sa Medicard, tapos dahil dun sa exclusions na yon, no? Halimbawa, dun sa congenital, no? Pwede ka pa rin maka-discount naman dahil nga member ka ni Medicard or pre-existing conditions which are not covered. Kapag yung pre-existing conditions natin hindi covered or yung sakit natin is exclusion, hindi covered, then pwede tayong maka-avail ng discount kay Medicard sa laboratories, up to 30%. Pagka large private ka, ang plan mo 40%. Sa suite naman is up to 50%. Tapos sa mga maternity laboratories, remember hindi siya covered, di ba? So kapag sa Medicare natin ginawa, meron tayong up to 30%. Ganun siya. So ito yung dental care services natin.
Madali lang naman kasi naka-breakdown naman siya kung up to ano ba, up to ba ilan yung coverage niya, no? So, yung root canal natin ang meron lang nito is yung ating pong Sweet Up to Plan 8,000. Meron siyang up to 5,000 para sa kanyang root canal. Then, sa Light Cure Filling, yung large private natin may, okay, yung regular private natin may one surface. So, ito na mga permanent na to, no? Na fillings. And then yung large private may two, and then yung sweet natin may five. Alright, dito natin makikita ngayon yung mga makeup or mga ano lang kung magkano. Halimbawa, yung chemotherapy up to 10 sessions within maximum benefit limit per member, no? And then, okay, radiotherapy, yan, makikita nyo up to 10 sessions, dialysis up to 10 sessions, laparoscopic procedures up to 20K, no? Once a year lang ito, no? Ibig sabihin hindi siya per illness. Ibig sabihin isang beses mo lang siya gagamitin sa buong taon. Esteroscopic, okay, hysteroscopic procedures, okay, ganun din, same lang din. So, madali lang siya na basahin at maintindihan. Ito na yung MRI natin, up to 5K per illness per member, no? CT scan, ganun din. Kasi baka magtaka kayo, no, na aksidente kayo. Wag naman, no? Halimbawa, na aksidente, tapos, syempre, alam niyo po, up to MBL, 200,000 yung coverage nyo. Pina-CT scan kayo. 5K lang daw yung mako-cover. Kung 8,000 yung CT scan, dito, yung 3,000 po, kayo po yung mag-shoulder nun. Kasi meron tayong cap, ganun siya nag-work. So, marami yan na kino-cover ni Medicard, no? Kaya lang meron siyang mga cap na 20,000, 5,000, ganyan, no? So, ito, slip disc, ito, tinanggal na ito, yung coverage niyan. Okay, other than that, lahat ng mga complex diagnostic examinations and therapeutic procedures up to 5K lang po siya. Ayan, yan si Medicard. Ngayon, tignan naman natin, ano ba yung sinasabi natin na PEC, no? Although kanina binanggit na natin, pero meron pa akong ibang ano dito. Okay. Yan. So ito, category of illnesses, ordinary illness. Ito yung mga sample, yung kanina. Pre-existing conditions, ito yung mga sample. Ito naman yung dreaded disease naman, a complication, PEC din ito, pero pagka nagka-complication na yung PEC nyo, for example, yung hypertension, napakaraming complication yan, no? Tapos kailangan na kayong na ano, ma-ICU. Then 5 to K 5 to K sorry, 5K to 20K pa rin yung ating coverage sa pre-existing conditions. Magkasama na yan, no? PEC tsaka dreaded disease po, no? Dreaded disease kasi, dreaded disease PEC yan, no? Ito naman, yung PEC conditions is, itong mga non-dreaded pa to, controlled pa yan eh. Pero pagka malala na, kagaya ng cancer form, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cardiovascular disease, lupus, sepsis, arthritis, diabetes, and mellitus, dreaded PEC na yan, no? So, kasama pa rin yan doon sa kino-cover na 5K to 20K per illness. Ayan. Yan si Medicard, no? Tignan mo naman natin yung price niya, no? Si Medicard kasi, kumpara natin siya sa ibang ano, HMO provider, napakamura niya. Like ito, no? 200,000 MBL, no? 25,379 lang. Baka sabihin niyo naman mahal pa rin yan, no? Hindi, ang ibig sabihin, kapag kinumpare niyo siya doon sa mga 200,000 MBL ng mga ibang HMO provider, HMO providers, mas mura pa rin si Medicard. Yan. Yan ang ating Medicard VIP plan. Bestseller po siya ni Medicard, lalong-lalo na sa mga freelancers, mga VAs, mga walang mga HMO under company, no? Tsaka ang maganda pa nito kasi installment siya. Kapag may BDO credit card or BPI credit card ka,
25,000 yung minimum, pwede mong installment ng 6 months na no interest. Ngayon, kung may question pa po kayo regarding dito sa plan na to, message me 0916-976-7062. Mas madali naming makita sa Viber kasi minsan sa Facebook Messenger napupunta po sa spam yung ating pong mga message tapos hindi namin madaling makita. Minsan hindi namin na-visit talaga yung spam. So mas maganda sa Viber nyo po kami i-message.